Programa no siyang pagkikinig po at pag-aaral ng Word of God. Ganun po may binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Pau. At minsan pa mga minamahal, ako po ay nagpapaabutin po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga naaabot po ng ating pong banal na programa sa iba't ibang panig ng mundo. Mga minamahal, abutin kayo ng ating dakilang Diyos sa inyong mga kinalalagyan. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon at nagpapaabot din po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at we cherish the blessed memories and teaching of our assistant pastor, Lina C. Almeida. At purin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, minsan pa, hiniling ko pong manalangin po tayo upang maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hiniling ko pong manalangin po tayo. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mahal na Panginoon, ang aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita, dakilang Diyos. Abutin mo ang aming mga minamahal mga kababayan, ang mga kapatiran po namin. Lahat ng mga may pangangailangan, dakilang Diyos, gawin mong makapangyarihan sa kanila ang iyong mga salita na kanila mapapakinggan. Bigyan mo sila ng pananampalataya at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa ng maminamahal kahit libuksan natin ang ating pambungad na talata. Mateo 12, talatang 22 hanggang 31. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 31. Nang magkagayoy, dinala sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at ang kanyang pinagaling. Ano pat ang pipi ay nangagsalita at nakakita, at ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, ito kaya ang anak ni David? Datapwat nang marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya na nagkabahabahagi laban sa kanyang sarili, paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas. Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O papaano bagang makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsambin ng kanyang mga pag-aari kung hindi muna gapusin ang malakas, at kung magkagayoy masasamsam niya ang kanyang bahay. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating power against power. Alam nyo mga minamahal, ang panahon natin ito yung tinatawag na power generation. Marami na pong mga naimbentong mga powerful weapons at mga power machine. Ito ay pinauunlad at pinalalakas pa taon-taon. Mayroon na rin tayong mga political power, mga taong nag-aangad ng kapangyarihan at yung tinatawag na dominion. Mga minamahal, dati nagsimula po tayo sa firecracker hanggang makagawa tayo ng mga nuclear, mga atomic bomb. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung
Habang tumatagal, lalo pong pinayayabong, pinauunlad po yung tinatawag na kapangyarihan ito, yung power na ito. Mula sa pagluluto sa pamagitan ng uling hanggang makapagpatakbo tayo ng engines sa barko at sa tren. Dati ginagamit lang natin ng uling, maminamal sa pagluluto, pero nakapagpatakbo na ng barko, ng tren. Sa kalawakan, maminamal, meron na tayong radio waves. Kumikilos ito ng 180,000 miles per second, 7 times around the world per second. Imagine, maminamahal, meron na tayong mga satellite television na tayo na ang lakas nito ay 22,300 miles above the earth. Kaya nga, napakalago na ng ating teknolohiya, maminamahal, talagang makikita po natin yung kapangyarihan ng tao. Our world is power conscious, but unused in two ways, constructive and destructively. Maminamahal, nasa atin na lamang kung gagamitin ito bilang constructive o destructive. Ang tao po ang magdi-decide nito, katulad po ng kanilang tinatawag na superpower na nuclear bomb na inimbento ng mga tao. Alam nyo, sa panahon ngayon, maminamahal, kailangan ang kapangyarihan ay kailangan labanan mo ng kapangyarihan. Bawat kapangyarihan, mayroong katapat na kapangyarihan. Tandaan nyo po yan. Katulad na nabasa po natin dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, isang bata na inaaliyan ng masamang espiritu. Siya po ay pipi, siya po ay bulag, siya po maminamahal ay sabi ng Banal na Kasulatan, siya ay pinahirapan ng dyablo. Sinabi rito, maminamahal, siya ay hindi nakapagsasalita at hindi nakakakita. Siya ay bulag, maminamahal, at inaaliyan pa naman sa mga espiritu. Napakasaklap ng kanyang kalagayan. Talagang pinahirapan ng dyablo. Pero maminamahal, nung ito po'y inilapit sa ating pinakamamahal na Panginoon na mas makapangyarihan. Dito po kay Satanas na nagbigay ng sakit dito sa batang ito, mga minamal, ito po'y karakadaka gumaling. Amen. Pero dahil sa mga inggit nitong mga tinatawag na political power, yung mga gustong mga minamal mangibabaw ang yung kanilang kapangyarihan, dahil sa inggit nila, hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng mahal na Panginoon. Sabi nila, maminamal, sinabi ng mga Pariseyo, siya'y nagpapalabas ng demonyo sa pamagitan ni Beelzebub, na prinsipe ng demonyo. Si Beelzebub, maminamal, siya po yung the demons of gluttony. Ang tawag nila, maminamal, kay Beelzebub, yan po ay the demons of gluttony, demonyo ng katakawan, maminamahal. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila, sa pagkakaalam ng kanilang iniisip, ay sinabi sa kanila, ang bawat kariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. At ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Kung pinalalabas ni Satanas, si Satanas, siya'y nababahagi laban sa kanyang sarili. At paano nga mananatili ang kanyang kaharian? Tama nga naman, mga minamahal. Kung ang mga demonyo, yung mga prinsipe ng demonyo, maglalaban-laban sila, si Lucifer, si Beelzebub, kung sino-sino pa mga masasamang espiritu na prinsipe ng mga demonyo, maglaban-laban, paano mananatili yung kapangyarihan nila, yung kaharian nila? Kaya nga, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na kung merong mas makapangyarihan na kinakailangan tumalo sa kanila, sabi rito, paano ngang makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang pag-aari kung hindi muna gagapusin ang malakas, kung magkagayoy masasamsam niya ang kanyang bahay. Sinabi ng ating malapang kinakailangan, talunin niya muna yung kapangyarihan na yun bago niya mga minamal masamsam lahat ng mga nasa loob ng bahay na yun. Ibig sabihin, kinakailangan talunin niya yung kapangyarihan ng kadiliman na yun, kaya mga minamal na palaya niya ang batang ito mula sa tinatawag na demon possession. Kaya sinabi ng ating malapang sa kanila, maminamal sa mga pari, sa mga leader ng reliyon na tumutulig sa ating mahal na Panginoon na siya raw ay hari o prinsipeng si Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Sila'y mawawasak. Ibig sabihin, mga minamahal, sa larangan ng
ng buhay natin, sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, kailangan meron kang kakampihan. Pag hindi ka pumanig sa Diyos, ikaw po, maminamahal, ay mapapahamak. Pero kung wala kang kakampihan, maminamahal, ang sabi ng Biblia, kaya lumalabang ka rin sa mahal ng Panginoon kahit hindi ka kumampi sa Diyos at hindi ka kumampi sa kalaban ng Diyos. Kailangan meron kang papanigan. Dahil sinabi ng mahal ng Panginoon, ang hindi pumapanig sa akin ay lumalaban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Kaya ang pinakakasalanan, mga minamahal, na tinutukoy po dito, yung kapusungan laban sa Espiritu Santo. Sabi rito, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao na dapat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi mapapatawad. Ito po yung kapusungan sa Espiritu Santo, yung mga kagalingan ng karamdaman, yung pong pagbabago ng buhay ng tao. Yung mga drug addiction, naging mabuting tao, mga inaalian ng masamang espiritu, naging normal, ang mga sakit nagsigaling. Tapos pag sinabi mong yan ay galing sa masamang espiritu, galing sa diablo, mga minamahal, yan po'y kapusungan, yan po'y kasalanan na hindi kayang patawarin. Kaya nga, maminamahal, the most destructive force in universe is sin. Ang pinakamakapangyarihan, maminamahal, na nakakapamuksa, hindi lamang po sa isang tao, kundi sa buong sanlibutan, ay yung kasalanan. The most destructive force in universe is sin. It is the greatest destroyer of mankind. Minamahal, tandaan po natin. Kaya nga, mag-ingat tayo, mga minamahal ko, sapagkat hindi po mga minamahal, patatawarin kailanman ang nagkakasala sa Espiritu Santo. Kaya nga, the most destructive force in universe is sin. Bakit masasabi natin the most destructive force in universe is sin? Sabi rito sa Genesis chapter 6 verse 5 up to 7, dahil sa kasalanan ng buong sangkatauhan, ginunaw ng Diyos ang buong mundo sa pamagitan po ng tubig. Sabi rito, basahin po natin Genesis chapter 6 verse 5 up to 7. Genesis, dito po sa Genesis, kabanatay 6, talatay 5 hanggang 7. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng haka ng puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kanyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Amen. Yan po, maminamahal, ang the most destructive force in the universe is sin. Sinabi ng Biblia, maminamahal, nilipol ng mahal na Panginoon ang buong sangkatauhan, ang buong sanlibutan dahil sa kasalanan. Nakita niya, maminamahal, na ang tao po, mga minamahal, ay talagang laganap ang kasamaan. Kaya nga, maminamahal, napakamakapangyarihan. Sa lahat ng kapangyarihan na pinag-usapan natin, na kung anumang mga kapangyarihan na yan, maminamahal, wala pong makahigit sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yun ang sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:15 hanggang 21, sabi niya, ang mabuti na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa. At ang masama na ayaw kong gawin, ito ang aking nagagawa. Kaya kung mabuti na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa, at ang masama na ayaw kong gawin, ito ang aking nagagawa, hindi akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan nasa akin. Amen. Kaya mas makapangyarihan po ang kasalanan, maminamahal, kaysa sa mga pinag-usapan nating tinatawag na power generation, yung mga bombang nuklear, kung anong mga kapangyarihan na nasa ibabaw ng lupa, mga minamahal, mas makapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga, maminamahal, laganap po ang tinatawag na paglaganap ng krimen, nakawan, patayan, prostitution, immoralidad, drugs, gambling, homosexuality. Lahat po ng yan, maminamahal, ay dulot ng kasalanan. Dahil si Satanas ang tunay na may kontrol ng kasalanan. Ang mga taong yan ay kontrolado ni Satanas. Pinagagalaw niya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pati ang mga false prophet, false church, ang mga bulaang mangangaral, ang mga huwad na simbahan ngayon, maminamahal, na sila po ang pinakapopular sa sanlibutan ito. Si Satanas po ang nagpapagalaw niyan. He is the head of everyone who still kills and to destroy.
Talagang napakapangyarihan ng kasalanan, napakapangyarihan ni Satanas. Imagine sa lahat ng sangay, sa lahat ng departamento, nandun siya. Amen. Political, sindikato, simbahan, maminamal nandun si Satanas. Nandun ang kapangyarihan niya, kumukontrol sa buong mundo. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan mayroon pong kapangyarihan na tumalo rito. Power against power. Mga minamahal ko, lahat ng kapangyarihan, mayroong katapat yan. Mayroong katapat. Kaya nga kung hindi tayo lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, anong laban natin kay Satanas? Ipagwawagwagan tayo ni Satanas. Wala tayong kalaban-laban, mga minamahal, kay Satanas. Kinakailangan mayroong kapangyarihan, mga minamahal, na kayang kumontrol, kayang tumalo dito kay Satanas. Gaya po ng apoy. Ang apoy, mga minamahal, makapangyarihan yan. Kayang sumunog yan ng mga gusali, pero mayroong kapangyarihan, kayang tumalo dyan. Ito pong tubig. Amen. Ha? Yung pong kadiliman, napakamakapangyarihan ng kadiliman. Talagang gagawin kang bulag kapag madilim, wala kang makikita, kakapaka-paka, pero mahigit na mas makapangyarihan. Ito pong liwanag. Amen. Ang kasamaan, napakamakapangyarihan kahit saan, panig ng mundo, nandyan yan, maminamahal, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, nandyan ang kapangyarihan ng kasalanan, nandyan ang kapangyarihan ng kasamaan, pero mga minamahal, mayroong katapat yan, ang kapangyarihan ng katwiran, ang kapangyarihan, mga minamahal, ng kabutihan. Hindi pwedeng manalo ang kasamaan sa kabutihan. Amen. Pero kung wala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin kayang daigin si Satanas. Sapagkat si Satanas, kung mababasa niyo po rito si Lucifer, siya po ang pinakamakapangyarihang anghel noon. Full of wisdom, perfect in beauty, adorned in every perfect stone that glitter, diamond, rubies, and other precious stones. Sabi rito, basahin po natin, Ezekiel 28, verse 12, up to 14, basahin natin talata. Ezekiel. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanatay 28, talatay 12 hanggang 14. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal na sa kagandahan. Dito sa 13, ikaw na nasa Eden, na halamanan ng Diyos, lahat ng halamang bato at iyong kasuotan, ang sardyo, ang topasyo at ang diamante at ang berilyo at ang onyx at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at ang iyong mga plauta na napasa iyo sa karawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. 14. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpamanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. 15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Amen. 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 Yan mga minamahal. Kaya napakamakapangyarihan ni Satanas. Nasa kanya lahat ng kayamanan, ang mga mahalagang mga bato, ang sapiro, ang esmeralda, ang karbungko, ang ginto. Kayang bilhin ang kaluluwa mo. Lahat ng mga sikat na mga awit, sikat na basketballista, mga sikat na mga boksingero, lahat ng mga nagtagumpay, maminamal sa larangan po ng sandibutan ito, yan po ay binili ni Satanas. Sapagkat siya po ay makapangyarihan. Sabi, nasa kanya lahat ng kayamanan dito hanggang siya'y nasumpungan, mga minamahal, sa kalikuan, mga minamahal, dahil sa kanyang kayabangan. Amen. Dahil gusto niyang kunin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na siya nakontento sa ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon. Nilikha siyang, sabi rito, mga minamahal, full of wisdom, beauty. Sabi rito, mga minamahal, full of wisdom, perfect in beauty, adorned in every perfect stone that glitter, diamond, rubies, and other precious stone. Siya po, nasa kanya, ibinigay lahat ng Diyos sa kanya, pero sabi rito, nasumpungan siya sa kalikuan. Amen. Bakit? Sabi rito sa
Isaiah 14 verse 12 up to 15, siya po ay nagrebelde sa Diyos. Gusto niyang kunin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Basahin po natin, Isaiah 14:12 up to 15. Dito po sa aklat ng mga sa Isaias, Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kataasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Amen. Yan po, maminamahal ang sabi ng banal na kasulatan. Si Satanas, ang tawag ay, sabi rito, maminamahal, son of the morning. Ikaw ay tala, anak ng tala sa umaga. Ano't lumagpak ka sa lupa, ikaw na nagpahina sa mga bansa. Yes. Dahil sa kanyang kapalaluan, maminamahal, sabi niya, gusto niya agawin ang trono ng Diyos. Amen. Sabi, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan at ng mga alapaap, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ngunit sabi rito, gayon may mabababa ka sa Seol, sa impyerno, sa mga kadululuhang bahagi ng lupa. Ganyan po ang naging kapalaran ni Satanas. Yan po, maminamahal, ang kumukontrol sa buong mundo. Kaya nga, kung hindi po natin mga minamahal lalabanan niya ng kapangyarihan, laban sa kapangyarihan, hindi po tayo kaya, hindi po natin kaya, mga minamahal sa Satanas. Kailangan po natin ang kapangyarihan na higit kay Satanas, at ito po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, siya po ang pinakamas makapangyarihan kay Satanas. Mga minamahal, sapagkat siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Siya po mismo ang Diyos, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, dadaigin niya si Satanas. Dadaigin ang ating mahal na Panginoon sapagkat siya po, mga minamahal, ang kordero ng Diyos. Yes. Sinabi rito, maminamahal, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, sa pamagitan ng dugo ng mahal na Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga salita at sa ating mga patutuo, dadaigin natin si Satanas. Yun. Basahin muna natin ang Revelation chapter 17 verse 14 at Revelation chapter 12 verse 11. Mga minamahal, ang makadadaig kay Kristo sa kalaban ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, si Satanas ay ang dugo ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang salita, at mga minamahal, ang ating mga patutuo. Kaya ingatan po natin ang ating mga patutuo. Basahin po natin talata. Dito sa aklat ng Revelation, chapter 17, verse 14, sabi ito, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili at mga tapat ay nanaig din. Dito sa Revelation chapter 12 verse 11. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. Amen. Mga minamahal, ang makatatalo po sa kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan ng kadiliman, ang kapangyarihan, mga minamahal, ng kasamaan, walang iba kundi ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kailangan ng kapangyarihan, tapatan po natin ang masigit na mas makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, maminamahal, si Kristo po, siya po ay ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po, maminamahal, ang the Word of God. Yes. Sabi, at sila'y dinaig nila sa pamagitan ng dugo ng kordero, dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, at ang kanyang mga salita at ang kanyang mga patutuo. Ang ating mga patutuo, ito po ang mga makadadaig dito po sa kapangyarihan ng kadiliman. Sabi ng Biblia, 1 Corinto 1:23 at 24, ang ating mahal na Panginoon para sa ating mga maliligtas, siya po ay kapangyarihan ng Diyos. Siya po, maminamahal, ay ang karunungan ng Diyos.
karunungan at kapangyarihan sa atin ang ating mahal na Panginoon kung tatanggapin natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Sabi ng Biblia, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Amen. Pag kayo po'y sumampalataya, maminamal magkakaroon kayo ng kapangyarihan at kaya nyo ng labanan si Satanas. Kaya nyo ng daigin, maminamal ang masamang espiritu. Kaya nyo ng labanan ang kapangyarihan, ng higit pang mas makapangyarihan. Ito po yung kapangyarihan nagmumula sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin 1 Korinto 1:23 hanggang 24. Dito po sa aklat ng taga-unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 23 at 24. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Udyo ay katitisuran at sa mga Entil ay kabangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Udyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Amen. Sa mga tinawag, sa mga mananampalataya, sa mga maniniwala sa Ebanghelyo, maminamal ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito po'y kapangyarihan ng Diyos. Ha? Walang makatatalo sa kapangyarihan ni Satanas kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Right. Para sa atin, sabi ng Biblia na tinawag, na tayo po'y tinawag ng Diyos na mananampalataya, sabi si Kristo ay ating kapangyarihan at siya rin po ang karunungan ng Diyos. Ha? Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, kung hindi po natin mga minamal matatanggap ang kapangyarihan ito, wala tayong labang kay Satanas. Amen. Sapagkat siya po yung makapangyarihan, pero kinakailangan talunin niya ng higit na mas makapangyarihan. Power against power. Ha? Sabi ng Banal na Kasulatan, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kapag kayo po'y nanampalataya sa Ebanghelyo, tatanggapin niyo ang kapangyarihan. Gaya ng mga bagong mga mananampalataya, maminamahal. Inutusan ng ating mahal na Panginoon, magpagaling ng mga karamdaman, magpalayas ng demonyo. Nung sabi ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 20, nung bumalik sila, tuwan-tuwa sila. Napakaraming gumaling, napakarami pong lumayas ng mga demonyo. Galak na galak sila. Maminamal, sinabi ng mahal na Panginoon, nakita ko si Satanas na gaya ng lintik na bumabagsak mula sa langit. Ibig sabihin, nakita ng mahal na Panginoon na tinalo ng mga bagong mananampalataya, mga minamahal si Satanas, at nahuhulog siya buwat sa langit. Pero sinabi ng Biblia, hindi yan ang dapat nating ikatuwa. Ang ikatuwa natin, yan ang signs na nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Ha? Bakit? Sapagat sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Mga minamal, ang sino mang tatanggap sa Kanya, bibigyan niya ng kapangyarihan. Bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos at magkakaroon ng kapangyarihan. Maminamahal, sino mang sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanyang banal na pangalan. Sinabi rito, mga minamahal, mababasa po natin sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 20. Basahin po natin kung paano po, maminamahal, tinalo ng mga bagong mananampalataya. Mga bagong mananampalataya lang yan, pero tinalo na nila si Satanas. Baby Christian lang sila. Lalo na kung ikaw ay tumagal na sa paglilingkod sa Diyos, naging biyasa sa pakikipagbaka kay Satanas, sa kapangyarihan ng kadiliman, hindi mananaig sa iyo, maminamal. Ito mga bagong mananampalataya ang tinutukoy po rito. Basahin po natin ang Lucas, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 20. Lukas, kabanatang 10, ang talatay 17 hanggang 20. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at saan mang paraay hindi kayo maano. 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Yan po, maminambal lang sinasabi ko sa inyo, power against power. Kinakailangan labagan na natin ang kapangyarihan ng kadiliman ng mas makapangyarihan, maminamal. Ito po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Power against power. Kung ang dam, hindi po nating yung tubig, maminamal, yung rumaragasang tubig, yung ilog,
Maminamal, hindi po natin kayang tunawin yan, hindi natin kayang salubungin yan, pero ang makakatalo dyan ay yung dam. Buksan mo yung dam, hihigupin yan. Mga minamahal, makakapagpahinto sa agos ng ilog ay yung pong malaking dam. Yung bakal, hindi po kayang durugin yan ng kapwa bakal, pero may makatatalo dyan, yung diamond. Mga minamahal, ganun din po ang kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan ng kadiliman. Makapangyarihan siya, pero mas higit na mas may makapangyarihan sa kanya, ito pong kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, yung the weaker power must back up. When it is power against power, one power will always supersede. Mayroon pong mangingibabaw na kapangyarihan diyan. Yung higit na mas malakas, higit na mas makapangyarihan, kaya sinabi ng mahal na Panginoon, na paano masasamsam ng isang tao ang isang bahay kung hindi mo na tatalian ng malakas at kunin lahat ng mga bagay na nasa kanyang bahay. Ayan po sabi ng Biblia, kinakailangan talunin muna natin ang kapangyarihan ni Satanas bago po, mga minamahal, natin na mapagtagumpayan, mga minamahal, ang kalaban, ang masamang espiritu. Kailangan meron tayong kapangyarihan. Sabi rito sa 1 John chapter 4 verse 4, ang sabi rito, mga minamahal, greater is He that is in me, that He that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa ating kesa sa kapangyarihan ng sanlibutan. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 4. Dito po sa aklat ng unang 1, kapitulo 4, versikulo 4. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinayig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Mas makapangyarihan po ang Diyos na nasa atin. Amen. Kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Mga minamahal, mayroon pong isang patutuo, mga minamahal, na isang bagong mananampalataya na punta sa isang probinsya. Sa probinsya doon, mga minamahal, sa probinsya, sa lugar na yon, mayroong isang magaling na manggagamot. Isang albularyo, witch doctor. Siya po, mga minamahal, ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Sa pamagitan po ng tinatawag na mga orasyon. At ang kapangyarihan niya, mga minamahal, ay galing po sa masamang espiritu, galing kay Satanas. Lahat ng mga tao doon, nakilala siya, mga minamahal, bilang magaling na manggagamot, pero hindi sa paraang makadiyos. Pero nung napunta doon, mga minamahal, ang isang bagong mananampalataya, mga minamahal, naranasan ng mga tao doon, mga minamahal, na gumaling sila sa pamagitan po ng panalangin ng isang bagong mananampalataya. Lahat ng mga tao roon na pangaralan ng salita ng Diyos, din sinabi ng Marcos, Kapitulo 16, talatang 16 hanggang 18, sabi, ipangaral ang mabuting balita, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, at ang lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Maipapatong nila ang kamay nila sa may sakit at sila'y magsisigaling. Kung makahawak sila ng ahas ay hindi sila maano, at kung sila'y makainom ng mga bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kamay nila sa may sakit, sila'y magsisigaling. Yan po yung nasa Marcos 16, talatang 16 hanggang 18. Ito lang yung talatang pinangahawakan ng bagong mananampalataya. Nung nalaman po, maminamahal, ng albularyo, ng witch doctor na ito, na sa kanya na nagpapagamot yung mga tao doon, sa kanya nagpapalayans. Habang nangangaral ng salita ng Diyos, maminamal ang bagong mananampalataya. Sabi, pumunta doon, maminamal ang quack doctor, ay witch doctor. Sabi niya, sa maraming taong naroroon, maminamal sa lugar na yun, sabi niya, magpapaligsahan kami ng taong ito. Kung sino ang makadadaig, sino mananalo sa amin, siya ang inyong susundin, at yung matatalo ay aalis sa lugar na ito. Amen. Ipakikita ko, sabi ng albularyo, ipakikita ko mas makapangyarihan ako kaysa sa taong yan. Sabi ng albularyo, sabi ng witch doctor. Mga minamahal, nagsimula ng manalangin, ito pong albularyo. At habang nananalangin siya, mga minamahal, na nakaupo, bigla pong lumutang sa hangin. Biglang lumutang sa hangin, nagpalakpakan yung mga taong nanonood. Talagang ngayon lang sila nakakita ng parang magic. Yung bagong mananampalataya, yung bagong Kristiyano, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nanalangin siya, mahal na Panginoon, hindi ko po kayang lumutang sa hangin. Wala po akong kapangyarihan, wala pong magagawa. Napakabago ko lamang po. Amen. Sabi ng ating mahal na Panginoon, anong talatang alam mo? Ito lamang po Marcos 16, 15 up to 18.
Ano nang sinasabi diyan? Ipapatong ang kamay sa may sakit ay gagaling. Magpapalabas ng demonyo sa iyong pangalan. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, bumulong may narinig siya sa tenga niya. Ipatong mo ang kamay mo diyan. Habang mga minamahal nakalutang sa hangin, ito pong albularyo, sumampa siya sa upuan, mga minamahal, inabot niya yung ulo ng witchcraft. Ito pong witch doctor, yung quack doctor, inilayans niya. Sabi niya, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka, masamang espiritu sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Bigla pong bumagsak, maminamal, ang witch doctor. Pagkamalay, maminamal na nagkamalay, hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Amen. Sabi niya, anong nangyari sa akin? Sino ako? Ba't nandito ako? Yung pala, siya po'y inalipin pala ng masamang espiritu. Yung kanyang pagpapagaling ay galing sa demonyo. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Simula noon, lahat ng mga tao roon sa probinsya na yon naging mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, maminamahal, sinabi ng Biblia sa Roma Kapitulo 7, talatang 24 hanggang 25, abang tao tayo, sino ang pwedeng makapagligtas sa atin, sa ating katuwang may kamatayan, sa kapangyarihan ng Satanas. Sabi ng Biblia, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa dalawang kapangyarihan naglalaban, kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan, maminamal ng Diablo, kinakailangan may kampiyan ka. Sinabi ng Biblia, sinabi ng malapan noon, Lucas 11:23, ang sino mang hindi sumasa akin ay lumalaban sa akin. At ang sino mang hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat, siya'y mapapahamak. Kaya kailangan may kampihan ka. Dahil pag hindi ka kumampi sa Diyos, kalaban ka niya. Lumalaban ka sa Kanya. Hindi pwedeng neutral. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Kaya kailangan meron kang kapangyarihan na kakampihan. Kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ng Diablo. Sabi ng Roma, basahin natin ulit talata. Roma 7:24 hanggang 25. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 7, talatay 24 at 25. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? 25. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. Abang tao tayo. Sino ang makapagliligtas sa atin sa kapangyarihan ni Satanas? Sino makapagliligtas sa atin sa kamatayan? Sabi ng Biblia, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na makapagliligtas sa atin. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, mga minamal, ang makapagbibigay ng tagumpay sa atin ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pag kayo'y sumampalataya, tinanggap niyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Roma 16, talatang 20, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Kailangan may kampihan ka, hindi pwedeng neutral, hindi pwedeng ayaw mo sa Diyos, ayaw mo sa Diablo, kinakailangan piliin mo, maminamal, kung sino ang kakampihan mo. Sinabi ng mahal na Panginoon, ang hindi laban sa akin ay ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang sinong nag-iimpok na kasama ko, hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Basahin natin ang uling dalawang talata dito po sa 1 Corinto 15:57 at Lucas 11:23. Dito po sa aklat ng unang Korinto, 15:57. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Lucas 11:23. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 23. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Amen. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin, our Lord Jesus Christ is the winner, and God wants each of us to be winners too. Amen. Gusto niyang maging mananagumpay din tayo, gusto niyang manalo rin tayo. Yes. Hanggat wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa, maminamahal. Kailangan natin ng kapangyarihan, higit pa sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi sa gabing ito, maminamahal, habang napakinggan niyo po ang awiting I Give You Jesus,
Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito, habang napapagayon po natin I give you Jesus, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, Diyos, at hari ng inyong buhay. Sabi niyo po mga inibig namin kababayan, ang panalangin na ito, pagtanggap, ibuka niyo po yung mga bibig, sumunod po kayo sa akin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Kristo, ako po ay isang taong makasalanan. Ako po yung humingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Magmula na ako mag-aisip hanggang sa mga sandaling ito, inihiling ko po, Diyos, na pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo ko ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ko sa apoy ng impyerno, sa punakiman sa buhay, at isulat mo po ang aking pangalan dyan sa kalangitan. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At kami naman po mananalangin para sa inyo. Dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Kristo. Narito po, Diyos, ang mga tumanggap sa iyo sa pamagitan ng webcast sa gabing ito, Diyos, sa aming live stream. Kabagan mo sila, patawarin mo sila, ligtas mo sila sa apoy ng impyerno, Diyos, at bigyan mo sila pagkakataong makadalo ng personal sa iyong banal na gawain, mapaglingkuran kanila sa bubong katotohanan, at isulat mo kanila pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. At darako po tayo sa ating mga pangangailangan, ating mga mass healing. Para naman po ating mga taglay-taglay po, mga karamdaman, yan po idulog natin sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Praise the Lord. Wala pong imposible, walang mahirap na bagay sa ating malapay. Tayo po manampalataya at lagi po nating i-mindset na kabaka prayer po lagi ang ating malapastor. Tayo po manalangin sa sandaling ito. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming malapay na Kristo. Narito po kami sa bawat pangangailangan po ng iyong mga anak, mga karamdaman, pagalingin mo, lutasin mo kanilang mga problema, baguhin mo kanilang mga buhay, Diyos. At narito po sa unang dalangin namin, mga pastor, na mga nagpadala po ng mga prayer request. Kami po nananampalataya sa gabing ito ang prayer request po ng aming beloved brother Bong Biong, complete healing pagkalumos sa kanya. Si Akemi Ikemura, malapay noon, naway ang kanya pong prayer request, malapay noon siya po may stage 6 kidney failure, malapay noon siya po hindi makaihi. Naway bigyan mo po siya ng complete healing, malapay ng Jesus. At malapay noon naway hindi po siya maoperahan, o Diyos. Si baby Sia Bermas, malapay mataas po ang kanyang lagnat. Si Jessa Ortega, malapay may tarangkaso, bigyan mo kagalingan nito, Diyos. Aming kapatid na ito, alisin mo kayong tarangkaso, pagalingin mo, palakasin mo siya. At si Vilma Padla at si Jezreel Padla, naway makapagbalik loob sa paglilingkod. Si Mel Nacionales, naway positive po sa COVID at may pneumonia, malapay noon. Naway pagalingin mo mga aming kapatid na ito. Si Miriam Maligaya, may Almoranas, complete healing pagkakamo sa kanya. Si Reynalda Locando, malapay siya po may ubo. At si Pon, malapay noon. At si beloved brother Evan Morados, kanyang kakaramdaman ng dystonia, malapay noon. At sa lahat pa po na sumasabay sa gabing ito, sa unang dalangin namin, mga pastor Evangelist Will Dalmeda, sama-samang pinapalaya sa lahat ng karamdaman, nagpapahirap sa tao, demons of leukemia, demons of psoriasis, diabetes, AIDS, asthma, cancer, goiter, migraine, tumor, malaria, demons of skin disease at stroke, UTI, trangkaso, sakit sa baga, mayuma, acidic, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, insomnia, COVID-19, cast out in the name of Jesus. Be healed, Almoranas, be healed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Problem be solved. Lahat ng problema maluntas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Be blessed right now. Tanggapin niyo po ang kagalingan ng mamula sa ating malapit ni Kristo. Amen. At muli po sa pangalan po ng aming malapastor, sa kanyang pangunguna, aming beloved Pastor Evangelist Will Dalmeda, kami pasamantalang magpapaalam. Muli po sa anong bukas, tayo po naka-live ta rin po tayo, live stream po rin tayo. Tayo simula ng 9 p.m. to 10 p.m. At inyo pong nakasama, nakapiling inyong kapatid sa malapay noon, Brother Paulo Bondok. At umantabay po ang ating live webcast.
Tayo mantabay po ang ating online technical side, ating beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Cristal, beloved brother Aldan Cristal. At sa lahat po ng ating mga beloved live broadcast viewer na patuloy mantabay, nanonood sa banal na programa ng ating malabay na Kristo. Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.